Hindi mo po pwedeng gawin sa akin to, Anton. Hindi mo maaaring galawin ang kaso na to. Hindi ikaw ang may karapatan na diktahan ako sa gusto kong tanggapin na kaso. Nanggigigil na sambit ni Belle sa captain ng grupo. Ito ang bagong captain niya dahil nag-resign na ang dati nilang boss. Matanda na kasi ito at hindi na kaya pang humawak ng mga tao. Ngunit hindi inaasahan ni Belle na ang lalaking kinamumuhian ang kokontrol sa kanila. Wala kang magagawa dahil ako ang mas nakakaangat sa'yo. Ako ang may karapatan na pumili ng kaso na hahawakan mo, Belle. Kung ano man na nakaraan natin noon na hindi mo pa rin makalimutan, pues huwag mong isali sa trabaho natin. Dahil narito lamang ako para magtrabaho at gawin ang sinumpaan kong tungkulin. Sabi ni Anton. Dati silang magkasintahan. Ngunit dahil na rin sa ambisyon ng binata, nagawa nitong iwanan si Belle sa oras ng kahirapan. Simula nun mas lalo lamang lumala ang galit ni Belle sa lalaki. Kaya nagawa niyang umalis ng bayan nila. Pero dahil mapaglaro ang tadhana, narito siya at kaharap ang lalaking sumira sa lahat ng pangarap noon. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang misyon kung saan ako ang magiging private bodyguard ng mayor na yan. Hindi ko hahayaan na ikaw ang humawak ng kaso niya. Hindi mo kilala ang lalaking yan, Belle. Isa yung mamamatay tao na nagtatago lamang sa pagiging mayor niya. Ano naman ngayon sa'yo? Ikaw na ang nagsabi na kung ano man ang meron tayo noon ay dapat nang kalimutan. Hindi ka pa ba masaya sa bago mong pamilya? Ibigay mo sa akin ang kaso niya nang hindi tayo nagkakasalubong ng landas dito. Pinaramdam ni Belle ang matinding galit na nararamdaman sa lalaki. Hindi niya kakayanin na tumagal pa sa isang lugar kung saan nakakasama niya ito. Ayaw ni Belle na simulan siya ng gulo, kaya mas mabuti na lang na madestino siya sa ibang lugar. Hindi ko hahayaan na ipahamak mo ang sarili mo. Pagmamatigas pa rin ng lalaki. Bakit mo ba ito ginagawa, Anton, ha? Anong mapapala mo sa ginagawa mo? Sa tingin mo ba mapipigilan mo pa ako? Hindi. Ibigay mo sa akin ang report at nang makapagsimula na ako. Nagsubukan silang dalawa ng tingin, ngunit wala na talagang makikitang amor sa mga mata ng babae. Wala siyang makita na pagmamahal gaya noon. I care for you, Belle. Puno ng pagmamahal na sabi ni Anton. Mas lalo lamang nagalit si Belle dahil sa kahibangan ng lalaki. Mistulang isang kabit ang sitwasyon niya sa lalaking hindi marunong lumugar. Mahiya ka naman, Anton. Mahiya ka sa babaeng inasawa at inanakan mo. Sa tingin mo ba matutuwa siya kapag nalaman niya na may care ka pa sa ibang babae? I don't care. I still love you. Maghihiwalay kami ng asawa ko sa lalong madaling panahon. Babalik ako sa iyo, Belle. Babalikan kita. Sabi ni Anton na nagbigay ng matinding pandidiri kay Belle. Hindi niya akalain na makakaya nitong bumaba sa ganun kababang level. Nakaya nitong hiwalayan ng mabuting asawa at magandang anak dahil lamang sa pagiging makasarili. Hindi iniisip ito ang kapalit ng lahat ng gagawin niya. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Belle kung bakit niya minahal noon ang lalaking ito. Maliban sa wala itong konsensya, napakasama pa ng ugali. Hindi kita gustong balikan, Anton. Tama na ang isang beses na naging tanga ako sa'yo noon. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na hindi kita mahal. Kaya kung iniisip mo ay balikan ako, pues itigil mo na yan. Malamig na sabi ni Belle. Hindi kita hahayaan na maging bodyguard ng lalaking yun, Belle. Di bali na magalit ka sa akin basta dito ka lang sa tabi ko. Baliw ka na talagang hayop ka. Huwag kang mag-alala. Dahil bago mo pa mapigilan ang plano ko, nagawan ko na ng paraan. Ngumisi ng napakalaki si Belle nang ipakitang approved report upang hawakan ng kaso. Hindi mo maaaring gawin to, Belle. Ako pa rin ang boss mo at ako lang ang kailangan mong sundin. Galit na sigaw ni Anton sa kanya at saka hinawakan sa braso si Belle. Napangiwi siya sa sakit sa braso niya nang hawakan ito ng lalaki. Ngunit hindi niya ipinakita na nasasaktan siya dahil ayaw niyang bigyan ng satisfaction ang hayop na lalaking ito. Mamamatay na lang ako bago ko pasundin ang gusto mo, Anton. Wala kang karapatan sa buhay ko, lalo na sa uri ng trabaho ko.
Hindi porket ikaw ang bago kong boss, kailangan ikaw na lahat. Tandaan mo, mataas lang ng konti ang posisyon mo sa akin. Nakangiti na linya ni Belle. Padaskol pa siyang binitiwan. Nagbago ka na. Hindi na ikaw ang babaeng nakilala ko noon. Bulong pa nito na nagpa-ismid sa kanya. Nagbago ako habang ikaw lumala. Hindi ko hahayaan na makapasok ka muli sa buhay ko. Iiwanan mo ang asawa at anak mo? Kahibangan, Anton. Isang kahibangan. Alam niyang mangyayari ang bagay na ito, kaya naging handa siya. Tama na ang isang buwan na pagtitiis niyang makasama ang lalaki. Hindi na siya makakatagal pa. Kung tatagal pa siya na isang buwan, hindi ka rin makakatiis at babalik ka rin sa akin. Sabi ni Anton sa kanya. Huwag ka na umasa dahil mas gugustuhin kong tumandang dalaga kaysa bumalik pa sa katulad mong basura. Maanghang na sabi ni Belle at saka lumabas na ng opisina. Dito lamang niya pinakawala ng pagkakakuyom ng mga kamao. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan ng lalaki, kung bakit ito nagawang gawin ang bagay na yun. Matagal na silang tapos dahil na rin sa sarili nitong kagagawan. Sumakay si Belle sa isang motorbike at saka nagtungo sa mansyon kung saan ang susunod niyang duty. Dito siya maninirahan pansamantala habang naghahanap ng mabigat na ebidensya. Kailangan niyang hanapan ng ebidensyang iligal at mga pagpatay ng mayor. Ang susunod niyang misyon ay ang bantayan nito sa bawat galaw nito. Hindi makalimutan ni Belle ang itsura ng lalaking babantayan. Hindi niya makakalimutan ang nakamamatay na mga mata na yon. Itim na itim at tila makikita nito ang lahat ng sikreto na nakapaloob sa buong pagkatao ng taong titingin dito. Hinarangan si Belle ng mga tauhan ng mayor dito sa napakalaking mansyon. Hindi basta mga tauhan kundi mukhang armado at may mga hawak na magagandang baril. Malalaking tao at mukhang sanay sa pakikipagpatayan. Miss, hindi ka po pwede dito dahil pribado ang lugar na to. Sabi ng lalaking humarang sa kanya. Isa ako sa bagong bodyguard ni Mayor. Heto ang approval card ko. Sabay pakita sa card na magiging susi niya upang makapaglabas-masok sa mansyon. Tiningnan naman ito ng lalaki at sinuri ang mukha ni Belle. Nakikita naman sa mga mata ng lalaki na ayaw nitong maniwala na isa siyang bodyguard. Sigurado ka ba, miss? Mukha ka kasing modelo at hindi bagay ang mukha mo rito. Diretsahang sabi sa kanya ng lalaki. Mukha lang, pero mas barumbado pa ako sa tunay na lalaki, Manong. Papasukin mo na ako dahil umpisa na ng trabaho ko. Aniya. Ibinalik ng lalaki ang card niya at binuksan ang napakalaking gate. As usual, hindi ito pangkaraniwang mansyon dahil isang buong barangay na ito sa laki. Sa gitna nakatayo ang mansyon at napapalibutan ng mga naglalakihang puno at pader. Nagmistulang kulungan ng mansyon kaysa tawaging mansyon. Ikaw ba ang bagong bodyguard? Nagniningning pa ang mga mata ng binata na lumapit sa kanya nang makababa siya ng motorbike. Ako nga. Paano ko pala mapupuntahan ng mayor? Kailangan ko kasing mag-report. Naku, ganda. Hindi mo makakausap si mayor ng ganitong oras dahil madalas ito sa labas. Pero mamayang gabi kapag sinwerte ka, makikita mo siya. Tara, ihahatid na kita sa tirahan mo. Nakangiti pang sabi ng lalaki. Ano palang pangalan mo, ganda? Tanong ng binata habang naglalakad sila ni Belle patungo sa likod ng mansyon. Hindi na itago ni Belle ang paghanga nang makarating sila sa likod nito. May mga bahay kasi rito na nakatayo at may mga nakatira at mga bata. Mistulang bayan talaga ang buong lugar. Belle, tawagin mo akong Belle. Simpleng sagot niya sa binata. Ako naman si Roy, isa akong gardener at boy rito. Alam ko nagtataka kung bakit may ganito. Ang lahat ng nakatira dyan, mga empleyado ni Mayor. Hindi kasi tayo pwede sa loob ng mansyon, kundi rin naman kailangan. Pinatayo ito para talaga sa atin. Ang bait ni Mayor, no? May paghanga pa sa mga mata ni Roy nang sabihin yon. May asawa na ba siya o nobya? May mga babaeng nagpupunta dyan sa mansyon pero hindi rin sila nagtatagal. Nandito na tayo sa magiging tirahan mo. May makakasama ka dyan. At ikaw na lang bahalang magpasensya sa kanila, ha? Sabi ni Roy. Isang disenteng bahay ang nasa harapan ni Belle.
May maliit na terasa at air condition naman ang silid. Pagpasok niya sa loob, bumulaga sa kanyang maliit na sala at kusina. May 3 pintuan. Ito marahil ang mga silid na sinasabi ni Roy. Pagpasok ni Belle sa silid na sa tingin niya ay hindi okupado, isang magandang babae ang lumabas sa katabing pintuan. "Oh, ikaw ba yung bagong bodyguard?" Tanong pa nito. "Ako nga." Hindi napigilan ni Belle na magsungit. Kaya naman ngumiti ng mas malapad ang babae. "Magkakasundo tayo. Ano pala pangalan mo?" "Belle." Tipid naman na sagot niya. Natigil sila sa pagkukwentuhan nang bumukas din ang isa pang pintuan at iniluwapan nito ang isang babae. May kasama itong lalaki na halos hubot-hubad. "Sino ka naman? Kailan ka pa nagpapasok na hindi natin kilala, Ellie?" Hindi siya basta lamang Sebi, dahil siya ang bagong bodyguard ni Mayor. "Oh, babae? Tapos bodyguard? Anong kalokohan to?" "Pambubos ka ng babae. Pwede bang bawasan mo yung pagiging suplada mo? Ayaw mo ba na may makakasama pa tayong iba rito sa bahay?" Pagalit na sabi ni Ellie. Dahil hindi sanay si Belle na makisama sa ibang tao, wala siyang paalam na pumasok sa loob ng silid. Hindi naman ito bongga, dahil isang single bed at isang malaking cabinet lang ang laman. May sarili din itong banyo, at ang pinaka nagustuhan ni Belle ay ang veranda ng silid. Madali siyang makakalabas sa bintana sa tuwing may kailangan siyang imbestigahan sa gabi. Ibinaba na muna niya ang mga damit at isinalansa ng mga ito sa loob ng cabinet. Inilabas din niya ang itim na t-shirt at short dahil kailangan niyang mag-imbestiga ngayon. Hinintay na muna ni Belle na maghating gabi bago siya tuluyang lumabas at tumungo ng mansyon. Ang napansin kanina ni Belle, nang tumungtong siya rito ay walang CCTV. Ngunit hindi na mabilang ang mga tauhang nagkalat sa paligid. Dali-dali siyang nagpunta sa likuran na bahagi ng mansyon dahil may hagdan dito na malapit sa isang veranda. Sinigurado muna ni Belle na hindi siya makikilala at makikita na ibang tao. Daig pa niya ang papel sa tahimik na pagpasok niya sa loob. "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Kan?" Dinig ni Belle sa boses ng babae. Nang silipin ito ni Belle, nakita niya isang magandang babae na kausap ang makisig na lalaki. "Bakit? Sa palagay mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Hindi ako ganun katanga para hindi malaman ng mga katarantaduhang ginawa mo." Sabi naman ng lalaki na may malalim na boses at nakakakilabot na tinig. "Hindi kita niloko, Kan. Alam mo naman na minahal kita na totoo. Hindi ako pupunta ngayon sa'yo dito, kundi kita totoong mahal. Hindi ko alam kung paano yan nalaman kung saan ako nakatira. Pero maniwala ka sa akin dahil hindi ko ginusto ang nangyari." Sabi ng babae. Madilim ang paligid kaya hindi masyadong makita ni Belle ang ginagawa ng dalawa. Pero hindi siya tanga upang hindi malaman ang ginagawang tunog ng mga ito. "Please, patawarin mo na ako." Pagsusumamo pa ng babae. "You know me well. Hindi ako basta-basta nagpapatawad ng taong tinraidor ako. Pero hindi ko nga alam tungkol sa bagay na yun." "Ano sa palagi mo ang tingin mo sa akin? Isang tanga? Walang utak? Ganun ba? Hindi nag-iisip? Maniwala ka sa akin dahil hindi ko talaga alam ang nangyayari. Hindi kita tinraidor. Hindi ko lang talaga inaasahan na ganun ang gagawin nila. Maniwala ka, Kan. Mahal kita at kaya kong isakripisyo ang buhay ko sa'yo." Pamimilit pa ng babae. "Ako lang ang babaeng tumanggap sa'yo ng buo. Ako lang. At wala nang iba." Gamit ang sinag ng buwan, nakita niya ang dalawa kung paano maghalikan. Hayok na hayok at tila walang pakiramdam dahil hindi naisip ng dalawa na nasa madilim na lugar sila. Pero ang nakakabigla ay nang ingudgud ng lalaki ang babae sa lapag. Napaigik ang babae at tila nasaktan dahil sa pagkasubsob sa kanya. "Aray! Pitawan mo ko! Nasasaktan ako!" "Masasaktan ka talaga hanggat hindi mo tinatantanan ng pambibilog sa ulo ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang binibintang mo. Hindi ko magagawang lokohin ka. Mas papaniwalaan ko ang mga ebidensya na nakita ko kesa sa isang sinungaling na gaya mo." Sigaw ng lalaki at mas lalo lang isinubsob ang babae.
Aalis na sana si Belle upang iwanan ng dalawa nang matabig niya ang isang gamit. Kaya naman, lumikha ito ng ingay. "Sino yan?" Dumagundong pa ang boses ng lalaki. Sa takot ni Belle na mabuking siya, mabilis niyang tinalo ng kaninang veranda na inakyatan niya. Hindi niya napansin ang sakit ng paa dahil sa taas. "Hanapin niyo ang daga na nakapasok sa mansyon ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nahuhuli." Sigaw pa ng lalaki. Kamunti ka nang mahuli si Belle. Mabuti na lang at mabilis siyang tumakbo at nakapasok agad sa loob ng kanyang silid. Dahil sa kaba na nararamdaman, halos atakihin siya nang makita si Ellie sa bungad ng pintuan. "Ayos ka lang ba, Belle? Bakit namumutla ka?" Inaantok pa nitong tanong. "May mga narinig lang akong ingay sa labas. Saka, bakit gising ka pa pala?" "Hindi rin ako makatulog dahil sa ingay sa labas. Mukhang may nakapasok na kalaban sa mansyon." Sabi pa nito na nagpataka kay Belle ng sobra. "Alam mo ang tungkol dito?" Hindi na bago ang ganyan dito. Dahil isang mayor, si Mayor. Kaya lapitin siya ng masasamang tao. Pero huwag ka matakot dahil kaya naman nilang solusyonan yan. "Matulog ka na, Belle, kasi mahaba-haba ang trabaho natin bukas." Sabi pa nito. "Hindi ba kayo natatakot?" "Natatakot, pero wala din kasi kami magagawa. Dahil ito lamang ang trabaho na malaki ang sahod." "Paano kung mapahamak kayo?" "Tatanggapin namin na nakatadhana sa amin. Dahil pinasok namin ang buhay na to. Wala nang maraming tanong, Belle. Matulog ka na." Sabi ni Ellie. Tumango si Belle kaya umalis si Ellie. Hindi pa rin niya makalimutan ang boses ng lalaki. Nakakatakot ito at nakakapanghina ng mga tuhod. Ngayon lamang siya natakot ng ganito. Presensya pa lang ng lalaki, alam niyang delikado na. Alam niyang mahihirapan siyang tapusin ang misyon niya. Dahil ang lalaki ay hindi isang ordinaryong mayor. Dahil may kalakip na sikreto ang nakatago sa pagkatao nito. Kinabukasan maagang nagising si Belle dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho niya. Itim na polo at slacks ang uniforme niya. Binagayan pa ng boots at kung ano-anong anik sa katawan. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, pinadiretso siya agad sa opisina ng mayor. Pinanatili ni Belle ang walang emosyon na muka. Sa loob ng opisina ng isang lalaki, naroon siya nakaupo sa swivel chair. Pagharap nito, bumungad kay Belle ang gwapong lalaki na may isang pares ng matang nakakanginig ng laman. "Ikaw ang bagong bodyguard?" Tanong pa ng binata. "Ako nga po. Belle po ang pangalan ko, Mayor." "Hindi babae ang hiningi ko para maging bodyguard. Isang lalaki na kayang isugal ang buhay para sa akin." Sabi pa nito na nagpatigil kay Belle. Tila minaliit siya porket isa siyang babae. "Hindi porket isa akong babae, wala na akong kayang ipagtanggol ka sa mga taong gustong pumatay sa'yo. Huwag mong huhusgahan ng isang tao kung hindi mo pa nakikita ang kakayahan nito." Malamig na sabi ni Belle. "Really? Pero mukha kang mahina para sa akin. Ano bang kaya mong gawin, Belle? Ano nga ba ang kaya mo na hindi namin kaya ng mga lalaki?" Mas lalo lamang lumawak ang ngisi sa labi ni Kan. "Kaya kong pumatay ng walang pagdadalawang isip." Sa sobrang bilis ng kamay ni Belle, nagawa niyang hugutin ang maliit na kutsilyo na nakatago sa bewang at walang pagdadalawang isip na ibinato sa direksyon ng lalaki. Pero sinalo lamang ito ng lalaki na walang kahirap-hirap na para bang sumalo lamang ng ballpen. "Not bad." Saad pa nito. "Salamat, Mayor. Sumunod ka sa akin dahil kailangan kita sa pupuntahan ko." Sabi nito, kaya walang nagawa si Belle kundi ang sumunod sa lalaki. Palihim siyang huminga ng malalim dahil sa kabang nararamdaman. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang kamay ni Belle dahil hindi niya akalain na napakagaling pala ng lalaki. Sumakay sila sa itim na sasakyan. Pumwesto sa loob si Belle dahil kailangan niyang dikitan ng mayor sa bawat oras. "May pupuntahan tayong charity event at alam mo na siguro mangyayari, di ba? Hindi ko naman kailangan pang isa-isahin sa iyo ang lahat ng dapat mong gawin. Alam ko kung anong ginagawa ko, Mayor, at alam ko ang trabaho ko." Sagot ni Belle. "Good." Yun lang ang sinabi ng lalaki at hindi na siya muli pang kinausap.
hanggang sa makarating sila sa charity event na sinasabi nito. Bahay ampunan yon para sa mga batang inabandona at mga batang iniwan din sa lansangan. Unang tapak pa lang ni Belle sa bahay ampunan, naramdaman na niya ang mga matang nakabantay sa kanila. Inikot niya ng pasimple ang mga mata at naispatan niya ang lalaking may kakaibang galaw. Chill, wag mong ipahalata na nakikita mo sila. Bulong panikan, sa dalaga kaya naman kinilabutan siya. Tumagal ng 2 oras ang programa, pero wala namang nangyaring masama. Walang pag-atake ang naganap at iyon ang pinagtaka ni Belle. Ngunit hindi niya binaba ang pagiging alerto niya. Good job, Belle. Nakangising sabi ni Kan na pinagtaka naman niya. Wala naman siyang ginawa kundi ang tumayo sa likuran ng binata. Nakalayo na sila sa bahay ampunan at ang pinagtataka ni Belle ay nang mag-iba sila ng daanan. Hindi ito ang dinadaanan nila or dinaanan nila kanina dahil tinandaan nito ni Belle. Teka, hindi ito ang daan na tinahak natin kanina patungo sa bahay ampunan. May hindi tama sa nangyayari, hindi ba? Tama ang hula mo, pero wag mong isipin yan. Mag-relax ka lang, Police Officer Belle. Nakangising muli na sambit ni Kan na mas lalong nagpaputla kay Belle. Paano? Hindi ako tanga na madaling mauto, Belle. Hindi rin ako utu-utok kaya mag-uusap tayo ng masinsinan kung ano ang sadya mo at pumasok ka bilang bodyguard sa akin. Wala kang dapat malaman dahil gusto ko lamang ang trabaho na ito. Matigas na sabi ni Belle. Ginusto? Ang pagpasok sa kuta ng isang demonyo? Sa tingin mo ba ay tanga ako, Belle? Kahit anong sabihin mo, wala akong aaminin sa'yo. Narito ako upang magtrabaho at hindi ang ibinibintang mo sa akin. Pagmamatigas ni Belle sa lalaki. Kailangan niyang maging matatag at huwag magpapatalo sa demonyong nasa harapan. Pero yan ang inakala ni Belle dahil bigla na lamang may bumundol sa sinasakyan nilang sasakyan. Ayaw talaga nilang manahimik, ha? Galit pang sabi ni Kan. Hinugot nito ang nakatagong baril at kinasa. Ganoon din ang ginawa ni Belle. Magkasabay pa silang dumukwang sa bintana ng sasakyan at sabay pinaputokan ng mga nakasunod na sasakyan. Nagawa nilang mapatumba ang nasa unahang sasakyan ngunit hindi ang isa pang sasakyan at 2 lalaki na nakasakay sa motorbike. Naubusan ako ng bala. Inis na sabi ni Belle. Here. Abot pa sa kanya ni Kan na tinanggap din niya dahil mamamatay sila kundi siya lalaban ngayon mismo. Wala namang ibibilis tong sasakyan mo. Maaabutan na kasi tayo at huling bala ko na lang to. Sabi ni Belle. Maski si Kan ay nauubusan na ng bala. Ngunit hindi pa rin nila napapatumba ang lahat ng mga lalaking humahabol sa kanila. Idagdag pa na hindi magaling sa pagmamaneho ang driver nila. Magkabilaan pa silang nilapitan ng nakamotorbike at saka pinaputokan ng baril. Mabuti na lamang at alerto silang nakayuko. Ako na ang magmamaneho. Inis na sigaw ni Belle at hinila ang kawawang driver na nagtago sa ibaba. Pinihit ni Belle ang manibela, pakanan, upang matamaan ng nakamotorbike. Inapakan niya ang gas nito upang bumilis ang takbo nila. Sa isip ni Kan, gusto niyang murahin ang babae dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Nawala ata sa isip ang babae na nasa tabi sila ng bangin, kaya isang malaking pihit lang, tiyak mamamatay silang lahat. Unang kita pa lang ni Kan sa babae, ramdam niya ang pagiging iba nito sa mga babaeng nakilala niya. May angking lakas at kayang ipagtanggol ang sarili. Mas lalo lamang na-excite si Kan na alamin ang kaya pang gawin ng babae. Kahit ang totoo, ay nakasunod na ang mga tauhan ni Kan sa kanila, ay hindi siya nagbigay ng signal upang tulungan sila. Gusto niyang makita kung ano nga ba ang gagawin ng babae. Ba't ba ayaw niyong tumigil? Hindi ako mamamatay tao kaya hindi ko kayo mapapatay. Hiyaw pa ng babae sa nanggigigil na tono. Hindi na masupil ni Kan ang ngisi sa labi habang pinapanood ang babae. Umupo lamang siya ng prente at naghihintay sa mga susunod na gagawin nito. Mas lalong bumilis ang takbo nila at umikot ang sasakyan na para bang hindi sila dumaplis sa harang ng bangin. Ang nagpalaki at nagpatahimik kay Kan
ay nang salubungin ng sasakyan nila ang mga kalaban. Binangga ng dalaga ang mga ito at hindi man lang nagdalawang isip na gawin yon. Ang kaninang ngisi ni Kan ay napalitan ng pagkagulat at paghanga. Nakauwi sila ng buhay at walang galos sa mansyon. Bumaba si Belle na parang walang nangyari, habang ang lalaking driver nila ay nahimatay at hindi pa nagkakaroon ng malay. Lumapit si Kan sa isa sa kanang kamay niya at binulungan nito. Kailangan niya malaman ang lahat ng impormasyon ni Belle. Lahat-lahat, kahit ang insekto pang kumagat dito. Isang buwan na ang nakakalipas nang magsimulang magtrabaho si Belle bilang isang bodyguard ni Kan. Pero sa isang buwan, wala pa siyang nakitang illegal na ginawa nito. Ngunit nalaman niya na isa itong mafia boss. Ngunit hindi sapat dahil walang ebidensya ng mga illegal na gawain at pagpatay. Naging madalas pa ang pangiinis ng binata sa kanya. Naging libangan na nito ang pambubwisit at paggawa ng kalokohan. Mia Belle? Dinig naman ni Belle na tawag sa kanya ni Kan. Isang linggo na naging busy ito sa dami ng mga gawain bilang isang mayor at bilang isang business tycoon na may-ari ng kumpanya. Bakit? Get ready. May pupuntahan tayo ngayon. Sabi nito. Hindi na nagtanong pa si Belle, bagkus inihanda niya ang sasakyan na gagamitin nila ni Kan. Saan tayo pupunta? Tanong pa niya ng isang minuto na silang nagbabiyahe. Kay Azrael. Sa kampo ni Azrael. Simpleng sagot nito. Isang oras lamang ang layo nito kaya mabilis silang nakarating. Unang tapak pa lang ni Belle sa teritoryo ng tinatawag nilang Azrael, tinutukan na sila agad ng mga baril. Napakalaki ng mansyon. Tila isang prinsipe at prinsesa ang nakatira dito. Pagpasok nila sa living area, may dalawang lalaki na nakaupo sa sofa at sumisimsim ng wine. Bakit niyo ako pinatawag? Tanong ni Kan sa tatlong lalaki. May alam ba kayo kung saan dinala ang babae ko? Dahil pinasuyod ko na ang buong Pilipinas, hindi pa rin makita ang asawa ko. Saad ng lalaki sabay bato ng wine ng baso sa lapag kaya nabasag ito. Hinanap mo na ba sa kasulok-sulukan ng Pilipinas? Paano sa ibang bansa? Tanong ng isang lalaki na simple lang pero nakakatakot pa rin ang aura. Hinalughog ko na. Kahit ang ilalim ng lupa pero hindi ko pa rin makita kung saan nagtago si Zinaya. Baka naman may binili lang. Nagbakasyon? Gatong ni Kan. Yun din ang gusto kong paniwalaan pero hindi. Wala siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Halos magwala na ang lalaki na may kagwapuhang taglay. Ilang oras na bang nawawala? Isang oras. Lahat sila ay napamura sa sinabi ng lalaki. Maski si Belle ay napatampal ng sariling noo dahil nagwawala na ang lalaki dahil lamang sa nawawala ang asawa nito ng isang oras. Sabay-sabay pa silang lumingon sa pagbukas ng pintuan at iniluwa nito ang isang dilag na nakasuot ng puting bestida at may tanga na groceries. Ano? Ba't ganyan kayo makatingin? May dumi ba ako sa muka? Takang tanong ng babae na talaga namang napaka-inosente ng muka. Where the hell did you go? San ka galing? At hindi ka mahanap ng mga tauhan ko? Salubong ng lalaki na kanina lamang ay nagwawala. Sa supermarket. May mga binili lang ako saglit. Bakit mo ba ako pinapahanap? Marunong naman ako umuwi ah. Maktol pa ng dalaga. Hindi napigilan ni Belle na sumupi lang ngiti sa labi habang pinapanood ang dalawa. Kahit nakakatakot ang binata, hindi pa rin nawala rito ang lambot at totoong pagmamahal sa babae. Hindi naman napansin ni Belle na taimtim din nakatingin sa kanya si Kan. Nagtagis ang bagang nito na makita kung paano ngumiti ang dalaga sa dalawa. Hindi malaman ni Kan kung ano ang pumasok sa isipan ng bigla niyang hilahin palabas si Belle. Ano ba? Nasasaktan ako. Hindi mo ba nakikita ha? Hiyaw ni Belle dahil sa persahang paghila sa kanya ni Kan. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nanghihila? Ikaw ang problema ko. Kung bakit ginagawa mo sa akin to. Bakit mo ako binabaliw, Belle? Hiyaw din pabalik ng binata. Binabaliw ka? Nababaliw ka na ba? Wala akong ginagawang masama sa iyo ah. Ikaw ang nanghila palabas at nagsalita ng kung ano dyan. You're mine. Anunsyo ni Kan na nagpapula sa magkabilang pisngi ni Belle.
Nababaliw ka na talaga. Halika at dadalhin kita sa ospital. Dahil simula ng isang araw may sapa ka na. Pag-iwas ni Belle sa sinabi nito. Iiwasan mo na naman? Ano ba sinasabi mo? Bodyguard mo ako. Talaga ba? Then prove it. Bakit hindi mo ako isuplong sa mga pulis? Alam kong alam mo na kung anong klaseng tao ako. At ang mga kaibigan ko. Mamamatay tao at masasamang tao kami. Madiin na sabi ni Kan. Hindi nakakibo si Belle. Dahil inaamin niya na hindi siya nag-report sa trabaho kay Anton. Iniiwasan niya ang mga tawag nito at mga mensahe pero aminado si Belle na hindi rin magtatagal ito at kusa nang lalapit sa kanya si Anton. Kaya pag dumating ang araw na yon, kailangan niya ng malinis ang reputasyon ng lalaki. Wala akong alam sa sinasabi mo dahil ginagawa ko pa rin ang trabaho ko. Isa pa wala akong makitang ebidensya kaya hindi ko pa kayo na isusuplong sa mga pulis. Stop being in denial dahil alam ko na may pagtingin ka sa akin. Stop denying the fact na aabot ka pa sa puntong to kung wala lang. Masyado na ba siyang halata? Hindi na ba niya maitago ang tunay na nararamdaman? Pero hindi maaari dahil hindi dapat. Magkaiba ang buhay nila dahil ang binata ay hindi makakabuti sa kanya. Hindi ako in denial, Kan. Huwag ka lang magpapakita ng ebidensya sa akin dahil hindi kita sasantuhin. Malamig na tura ni Belle bago umalis sa harapan ng binata. Gusto niyang umiyak ngunit hindi maaari dahil wala siyang karapatan masaktan. May sinumpaan siyang trabaho na kailangan niyang unahin bago ang lahat. Naramdaman pa ni Belle ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa. Tama nga siya dahil si Anton ang tumatawag ngayon sa kanya. Hinatid ni Belle si Kan sa mansyon nito at pasimple siyang umalis upang tagpuin si Anton. Pagpasok pa lang ni Belle sa loob ng opisina ng captain niya, nakaabang na si Anton. Madilim ang mukha nito, tila galit ngunit walang pakialam si Belle. Kailangan niyang tapusin ang trabaho niya upang wala na ring madamay pa. Mabuti naman at sinagot mo na rin ang tawag ko. Ano? Nag-enjoy ka ba nakasama ang lalaking yan? Tila nang iinsulto pang sabi ng lalaki. Hindi ba ang sabi ko ay hayaan mo akong lumapit sa'yo? Hayaan mo ako na ako mismo ang magbigay ng report sa'yo. Bakit ang kulit mo? Bakit hindi ka marunong makinig? Hindi yan ang dahilan kung bakit kita gustong tumungo rito. Hindi sumagot si Belle. Bagkus, tumingin lamang siya ng taimtim sa lalaki. Isang malaking kasalanan talaga kung bakit minahal ni Belle ang lalaking nasa harapan. Mga taon na sinayang niya sa lalaking mukhang patatas at walang pakundangan. Hiniwalayan ko na ang asawa ko, Belle. Pwede na tayo magsama ulit. Nababaliw ka na ba? Walang nag-utos sa'yo na hiwalayan mo ang asawa mo. Nababaliw ka na talaga. Lumapit pa ito at sinubukan siyang hawakan pero lumayo siya. Bakas na bakas ang pagkadisgusto ni Anton sa ginawa ni Belle. Hindi ba ito naman ang plano mo sa una pa lang? Tinupad ko ng pangako ko, Belle. Hiniwalayan ko ang asawa ko para sa'yo. Hindi ko hiniling sa'yo yan, Anton. Tapos na tayo at wala na tayong dapat pag-usapan. Hiwalay na tayo matagal na. Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo? Magandang desisyon talaga na hindi ikaw ang naging asawa ko. Anong sinabi mo? Huwag mo akong saganin, Anton. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin ulit. Wala kang puso. Pati ang asawa at anak mo, hindi mo binigyan ng kahihiyan? Huling bigkas ni Belle bago siya tumalikod paalis sana sa opisina ng lalaki. Mahal mo na siya, hindi ba? Tanong pa ni Anton kaya naman napahinto si Belle. Hindi mo na dapat malaman pa dahil hindi ka naman parte ng buhay ko. Tapos na ang kwento natin, Anton. Tapos na, kaya kung anong meron tayo noon, wala na. Kapag hindi ka bumalik sa akin, ipapangako ko na ibabaon ko sa pinakailalim na impyerno ang mayor na yan. Pagbabanta ni Anton pero natawa lamang si Belle. Ikaw ang dapat mag-ingat na hindi mo makilala si Satanas. Dahil kapag nakilala mo siya, baka ikaw rin ang bumalik sa lupa. Ani Belle bago ito tuluyang umalis. Tahimik na bumalik si Belle sa mansyon ni Kan na parang walang nangyari. Hanggang ngayon ay nanunuot sa kalamnan niya si Anton dahil napakawalang hiya ng lalaki. Yun siguro ang dahilan kung bakit inilayo siya ng Diyos kay Belle. Didiretso na sana siya sa tinutuluyang bahay nang mapansin niya si Kan. Akala ni Belle
ay nag-iisa ito, ngunit napansin niya ang isang babae na bigla na lamang yumakap kay Kan. Napasinghap si Belle sa nasaksihan at saka ito napahawak sa dibdib dahil bigla itong nanikip. Lalo na nang makilala niya kung sino ang babaeng yun. Nagkatitigan pa silang dalawa at tila nagulat pa ito na makita si Belle. Mabilis siyang umalis at pumasok sa loob ng tinutuluyan. Dala niya ang bigat na nararamdaman dahil sa nasaksihan. Kinabukasan, hindi agad nakapasok si Belle dahil naging masama ang pakiramdam niya. Belle, hindi ka ba papasok ngayon? Tanong ni Ellie na para bang walang ginawa kagabi. Papasok ako pero medyo malilate lang. Sagot naman ni Belle na hindi tinapunan ng tingin ng babae. Belle, may problema ba tayo? Napansin ko kasi na parang ang lamig mo sa akin. Wala naman. Bakit? Masama lang ang pakiramdam ko. Tanggi ni Belle kahit nagpupuyos ang damdamin niya, makita lamang ito. Kung ganon, bakit hindi ka makatingin sa akin? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Alam ko nakita mo kami kagabi ni Mayor. Wala naman akong pakialam doon, Ellie. At saka huwag kang mag-alala, hindi ko ipagkakalata nakita ko. Hindi lang naman yun ang inaalala ko. Sabi ni Ellie, kaya hindi na napigilan ni Belle na sulyapan nito ng tingin. Lumapit pa si Ellie kay Belle. Ang kaninang maamumuka ng dalaga ay napalitan ng bagsik. Huwag mong susubukan. Agawin sa akin ang akin. Dahil mahirap akong kaaway, Belle. Hindi mo maitatago ang sakit sa mga mata mo nung gabing yun. Ipapaalala ko lang sa'yo na akin lang si Kan. Tama nga ang unang pakiramdam ni Belle sa babae. Unang kita pa lang niya kay Ellie, ay alam na niya na may tinatagong ugali ito. Ito rin ang dahilan kaya hindi malapit ang loob niya. Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagbabanta mo? Ano naman na magagawa mo kung palitan ka niya bigla? Pang-uuyam pa ni Belle. Matatanggap ko, pero wag lang sa'yo. Naikuyom ni Belle ang kamao at handa na siyang suntukin ng babae. Kundi lamang pumagitna si Sebi, ang isa nilang kasama sa bahay. Bumalik na naman ang pagiging inosente ng mukha ni Ellie, ngunit hindi si Belle. Dahil puno ng galit ang mga tingin na ipinukol niya rito. Bakit ang tahimik mo naman ata, Missy? Tanong ni Badong, ang tauhan ni Andrew, na siyang kaibigan ni Kan. Nakilala lamang kanina ni Belle dahil kinausap siya ng mga ito at sinundo. Bakit? Kailangan ba mag-ingay ako? Ikaw, ba't ang ingay mo? Wow, yan ang gusto ko sa babae. Palaban. Saad pa nito at humagikgik ng malakas. Hindi ka naman gusto, kaya manahimik ka. Dahil kanina pa sumasakit ang tenga ko sa'yo. Masungit na sabi ni Belle. Pero seryoso nga, anong problema mo? Masyado ka kasing hot simula kanina. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kalagayan ng boss mo. Isa pa, isang masamang damo ang isang yun. Biro pa ni Badong. Bakit ikaw? Wala sa loob na tanong ni Belle. Anong meron sa akin? Takang tanong pa ni Badong at nangunot ang makakapal na kilay. Bakit ang bantot ng pangalan mo? Badong? Naubusan na ba ng magagandang pangalan kaya yan na lang binigay sa'yo? Anong pangit sa pangalan ko? Badong is a unique name. Wala yang kawangis kaya wag mo sana nilalait ang pangalan ko. Habang si Badang ay panayang tawa sa passenger seat dahil sa babae. Kanina pa nila nararamdaman na wala sa mood ang dalaga. Kaya sinusubukan nilang pagaanin ang sitwasyon. Pero kanina pa sila nito tinitira. Huwag kang tumawa dyan, Badang. Isa rin mabantot ang pangalan mo. Hasik ni Badong. Hindi ba kayo mahal ng mga magulang nyo kaya pati mga pangalan nyo ay hindi talaga pinag-isipan ng maayos? Hey miss, masyado ka naman atang namimersonal dyan. Relax, wala kang kaaway rito. Hanggang sa makarating sila sa gitna ng gubat kung saan may malaking sirang building na nakatayo rito. Tagong lugar kung saan hindi mapupuntahan ni numan. Dahil kanina napansin ni Belle ang mga mababagsik na hayop. Narito na tayo. Pumasok ka na sa loob dahil naroon si Kan. Sabi ni Badang na sinunod naman ni Belle. Pagpasok ni Belle sa loob, isang magandang babae ang nakahiga sa lapag at walang saplot. Hindi na siya nagulat sa nabungaran dahil mga mafia boss ang nasa harapan niya. You're late. Sabi pa ni Kan nang makita si Belle.
Hindi naman, sakto lang. Wala sa loob na sagot naman ni Belle. Ang kaninang babae na walang malay sa lapag ay binuhusan ng malamig na tubig upang magising. Gulat na gulat naman ito nang makita sila at nag-iiyak. Shut the hell up! Dumagundong pa ang boses ng lalaking si Azrael. Anong kailangan niyo sa akin? Ba't ako nandito? Bakit niyo ako kinidnap? May kailangan lang kami sa'yo, Abby. Sabi ni Andrew. Ano? Wala na ang ama ko. Bakit niyo pa ako kailangan? Tutulungan ka namin makatakas sa buhay na yan. Pero kailangan mo rin kaming tulungan. Ano? Kailangan mo magpanggap na nobya ng demonyong yan. Naintindihan mo ba? Saka tinuro si Azrael na panahigop sa sigarilyo. Hindi na napakinggan pa ng maayos ni Belle ang pinag-uusapan ng tatlo nang hilahin siya ni Kan palabas ng abandonadong gusali. Bakit? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Malamig na tanong nito. Paano mo nasabing hindi ako umuwi kagabi? May nakakita sa'yo na umalis ka ng mansyon, Belle. Bakit hindi nila ako nakita umuwi? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Nanggigigil na tanong ni Kan na mas lalo lamang nagpatindi sa inis ni Belle. Paano mo ako makikita na umuwi kung busy ka sa ibang babae? At saka, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kung uuwi man ako o hindi? Anong ibig mong sabihin na babae ko? Takang tanong pa ni Kan na mas lalo lamang ikinangisi ni Belle. Nagkaroon ka na ba ng amnesia kaya hindi mo maalala? Hindi ako umuwi kagabi, lalo nang wala akong kasamang babae. Oh, talaga? Nakita kita kagabi ng kahalikan si Ellie sa may balkonahe ng mansyon mo. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin dahil bodyguard lang ako. Nakikita ni Belle ang pagtataka at kainosentehan sa mata ni Kan, pero hindi siya naniwala sa sinabi nito. Kitang-kita niya ang dalawa kagabi sa may balkonahe ng mansyon. Hindi siya nagkakamali sa nakita dahil sigurado siya doon. Wala akong alam sa sinasabi mo, Belle. Hindi ako nakauwi kagabi dahil nga sa problemang to. Ako dapat ang magalit sa'yo kung saan ka galing kagabi at bakit hindi ka umuwi. Pwede bang tigilan mo na ang pagpapanggap mo? Nakita ko kayo ni Ellie kagabi sa may balkonahe. What the hell? Hindi nga ako umuwi kagabi dahil may kailangan akong asikasuhin. Huwag mo ko gawan ng kwento, Belle, dahil hindi na ako natutuwa sa'yo. Pagtitimpi ni Kan. Sa tingin mo ba ay natutuwa rin ako sa'yo? Bakit mo ba dinideny, ha? Wala akong pakialam kung sino pang kahalikan mo, pero huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi nga ako umuwi kagabi. Tama na, magsama kayo ni Ellie. Aalis na ako at kailangan ko pag gawin ang trabaho ko. Sigaw ni Belle kay Kan. Bumalik ka rito, Belle. Malamig na utos ng lalaki na puno ng pagbabanta. Ngunit hindi nakinig si Belle at nagpatuloy sa paglalakad. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka bumalik dito, pagsisisihan mo ang lahat. Pagbabanta ng lalaki sa kanya. Naging matapang si Belle at naglakad paalis. Nagtagis ang bagang ni Kan at inisang hakbang lamang niya ang pagitan nila. At nakuha niya agad si Belle. Hinapit niya ito sa bewang at isinandal sa malapit na puno. Nababaliw ka na ba? Ano sa palagi mong ginagawa mo? Hiyaw ni Belle dahil sa pagkabigla. Mababaliw talaga ako pag hindi ka sumunod sa akin. Hindi ako umuwi kagabi. At kung sino man na nakita mo kagabi, hindi ako yon. Sa tingin mo ba paniniwalaan kita? Hindi ako ganun katanga. Hindi ako nagkamali sa nakita. Siniil ni Kan ang halik si Belle. Isang mapagparusang halik kung saan hindi na ito nakakibo. Ramdam na ramdam ni Belle ang pag-iingat hanggang sa sumabay na rin siya sa agos ng mga labi ni Kan. Habol pa nila ang mga hiningan nila habang magkadikit ang mga noo. I told you, hindi ako umuwi kagabi. Kaya hindi ako nakita mo. Hindi ko rin magagawa ang sinasabi mo kasi nga I like you. Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko, ha? Bakit ka ba nang hahalik? Para kang tanga. Pinamulahan ng muka si Belle. Hindi niya kasi inaasahan na hahalikan siya ng binata ng biglaan. Hindi niya ito pinaghandaan. Pakiramdam ni Belle, hinahabol niya ang bawat hangin na lumalabas sa bibig at ilong. Naninikip ang dibdib niya dahil sa kabang nararamdaman. Nagbalik lamang sila sa ulirat nang makarinig sila ng putukan ng baril. Mabilis nilang hinugot ang mga baril at kinasayon.
Itinago pa siya ni Kan sa likuran nito. Huwag kang lalabas, dyan ka lang. Sa palagay mo ba hindi ko kayang protektahan ang sarili ko? I know, pero hayaan mo akong protektahan ka. Kumindat pa ang binata sa kanya. Pero magkakasunod na putok ng baril ang tumama sa kanila kaya napatago sila sa likuran ng puno. Nakangisi pa si Belle dahil mas nauna pang nagtago sa kanyang lalaki. Akala ko ba poprotektahan mo ko? Bakit mas nauna ka pang nagtago sa akin? Pang-iinis ni Belle. Kapag namatay ako o tinamaan ng bala, mapoprotektahan ba kita? Piloso pa naman na sagot ng lalaki. Pag nakalabas tayo ng buhay ngayon, pag-iisipan ko ang lahat. Sabi ni Belle bago siya sumugod sa mga kalaban. Panay ang pagpapaputok niya ng baril sa mga kalaban. Kalahati sa mga ito ay napabagsak na nilang lahat at ang kalahati sa mga kasamahan nila ay nakatakas na rin. Si Belle at Kan ang natira dahil na rin sa eksena na ginawa nila kanina. Sumakay ka na sa sasakyan, sabi ni Kan nang makalapit ito kay Belle. Ikaw ang sumakay dahil ang buhay mo ang mahalaga rito. Magbibilang ako ng 3 at kapag hindi ka pa pumasok sa loob ng sasakyan, ako mismo ang kakaladkad sa'yo. Pagbabanta ni Kan. Ngunit hindi nakinig si Belle. Bagkus nagbatigas siya. Hindi kita iiwan dito. Sino nagsabi na iiwan mo ako? Hindi ako makakapayag na iwanan ka dahil makakapatay ako. Kung ganun, umalis na tayo. Tumakbo sila na magkahawak kamay patungo sa sasakyan. Mabilis na pumasok si Kan sa driver's seat habang si Belle ay sa passenger seat. Panay pa rin ang pagpapaputok sa kanila ng mga kalaban hanggang sa makaalis sila. Labis sa pinagtataka ni Belle ay kung paano nakarating ang mga kalaban sa lugar na yon. Paano nila natunto ng lugar na yon? Akala ko ba maingat kayo sa pagpili ng mga lugar? Bakit nakarating ang mga kalaban doon? Pagtatakang tanong ni Belle na may nakakatakot na aura. Yan din ang tanong ko sa isipan ko, Belle. Kung paano natunto ng mga animal na yan ang lugar na yon. Bakit nila alam kung nasan tayo? Hindi ba nakakapagtaka naman at nahulaan nila? Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo, di ba? Hindi mo naman siguro ako pinagbibintangan, no? Naiinis naman na sabi niya. Mukha bang pinagbibintangan kita? Nagtatanong lang ako. Alam mo kanina ka pa. Akala mo ba nakakatuwa ka? God! Hiyaw ni Belle nang banggain ng mga kalaban ang sasakyan nila mula sa likod. 3 sasakyan na naman ang nakasunod sa kanila at patuloy sa pagbaril. Nakikipaghabulan na naman sila kay kamatayan. Hindi lamang yon, may 4 na motorbike pa na nakahabol sa magkabilang gilid nila. Wala ka bang dalang baril? Mamamatay tayo kapag hindi natin inunahan ng mga yan. Meron, nasa backseat. Sa ilalim ng upuan, nandiyan lahat ng baril at bala na kailangan mo. Sagot ni Kan at gumapang si Belle patungo sa backseat at inangat ang upuan. Narito nga ang mga baril at bala na kailangan nila. Kinuha niya ito at ikinasang 2 baril at saka hinagi sa direksyon ni Kan. Tapusin na natin to dahil naiinis na ako, sabi ni Belle at saka dumukwang sa bintana. Magkasabay niyang pinaputokan ng 2 at hindi na talaga siya nag-ingat kung saan niya ito tatamaan. Hindi na gumana ang pagiging pulis ni Belle dahil buhay din niya nakataya rito. Bagalan mo ng konti ang sasakyan. Utos pa ni Belle. Masyado na tayo mabagal para bagalan pa. Hindi ko matatamaan ang isang sasakyan dahil sa bilis natin. E di, gumawa ka ng paraan para matamaan mo sila. Sagot pa ni Kan na para bang hindi sila nakikipaghabulan kay kamatayan. Bagalan mo, Kan. Masyado na tayo mabilis, Belle. Pangbubwisit pa rin ito. Hanggang sa napagtanto ni Belle ang gustong ipagawa ni Kan. Binaril niya ang isang motorbike kung saan tumama ito sa kasunod na sasakyan. Sumemplang sila at tumama sa may puno. Nasipatan pa niya si Kan na nakangisi sa rear mirror, ngunit umirap siya dahil napahiya siya sa ginawa. Hanggang sa makauwi sila sa mansyon. Bumaba si Belle at ganon din si Kan. Hindi inaasahan ni Belle ang sunod na ginawa dahil bigla itong tumungo sa tinirhan niya at kinaladkad palabas ng bahay si Ellie. Mayor, nasasaktan po ako. Hagulhol ni Ellie dahil sa pagsabunot sa kanya ng lalaki. Ikaw ang may ginawa, hindi ba? Tanong ni Kan sa babae.
Wala po akong alam sa sinasabi mo, Mayor. Wala po akong ginagawang masama. Anong wala? Sa tingin mo ba tanga ako para mabilog mo? Namutla si Ellie, lalo na nang ilabas ni Kan ang hawak na baril. At itutok ito sa sentido niya. Walang sumubok sa kanila na pigilan ng lalaki dahil lahat sila ay takot. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang alam sa nangyayari ngayon. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam, Mayor. Kilala mo naman ako at hindi kita tatraydorin. Pagsusumamo ng dalaga. Ngunit hindi na talaga nakikinig pa ang binata. Magbibilang ako ng 3. At kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, sisiguraduhin kong babasagin ko ang bungo mo. Wala akong alam. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril nang kalabitin ni Kan ng gatilyo. Umagos pa ang dugo sa pisngi ni Ellie dahil sa daplis na natamo. Natunga nga ito dahil sa takot na naramdaman. Napaihi din ang babae dahil sa labis na takot. Dalhin niyo ang babaeng yan sa selda at huwag niyong palalabasin hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Kan, kaya naman kinaladkad ng mga tauhan niya si Ellie. Dinala ng mga ito ang babae sa selda kung saan pinaparusahan ng mga taong may kasalanan. Tahimik lamang si Belle dahil wala siyang alam sa nangyayari. Ngunit ang naiintindihan lamang niya ay may kinalaman nito sa nangyaring pamamasok sa kanila kanina. 10:00 ng gabi nang maisipan ni Belle na magtungo sa loob ng mansyon at puntahan si Kan. Simula kanina, walang sawa sa pagwawala ang lalaki. Kaya walang nagtangka na magsalita o pigilan ito. May dala pa siyang gatas upang ibigay sa lalaki at nang makatulog ito ng maayos. Come in. Dinig pa niyang sagot ng lalaki sa pagkatok niya sa pintuan. Nakahiga ito sa sofa habang nakapatong ang mga braso sa ibabaw ng muka. Ano na naman ang ginagawa mo dito, Belle? Maghahanap ka ng ebidensya para mapakulong ako? Kinuhanan kita ng gatas para makatulog ka na. Mukha ba akong bata sa paningin mo? Inalis ni Kan ang braso sa muka at tumitig kay Belle na tagos sa buto. Hindi, pero mukhang kailangan mo nito upang makatulog ka. Sagot niya at saka lamang inilapag ang gatas sa harapan. Sa tingin mo anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ka ba natatakot na mapahama ka? Hindi mo ako sasaktan. Paano ka nakakasiguro na hindi kita sasaktan? Hindi mo ako kilala, Belle. Hindi ako mabuting tao. Kaya kitang patayin ng isang pitiko lang. Nakaramdaman ng intimida si Belle, pero hindi sapat upang mapaalis siya. Kaya ko ring isuplong ka sa mga pulis pero hindi ko ginawa. Inumin mo na to para makapagpahinga ka na. Dahil alam ko marami ka pang gagawin. Iniwan ni Belle ang lalaki sa loob ng opisina nito. Ito na ang huling gabi na makikita pa niya ang lalaki. Dahil paglabas ni Belle sa opisina, nakatanggap siya ng isang mensahe. Nagtatagis ang mga bagang niya na umalis dala ang isang baril at sakay ng motorbike. Buo na ang desisyon niya dahil kahit ang batas pang labanan niya ay gagawin niya. Hindi niya hahayaan na manalo si Anton sa pinaplano nito. Naabutan ni Belle ang mga kasamahan sa trabaho na pinangungunahan ni Anton. Hinarangan niya ang mga ito upang hindi makarating sa mansyon. Umalis ka sa harapan ko, Belle. Malamig na utos ni Anton. Ano sa palagi mong ginagawa mo? Sa tingin mo tama ito? Sino ang nagbigay ng permiso sa'yo na sumugod ka nalang basta-basta? May ebidensya na kami sa lahat ng kasamaan na ginawa ni Mayor Belle. Umalis ka sa harapan ko at hayaan mo kong gawin ang trabaho ko. Wala kang sapat na ebidensya para hulihin siya dahil wala akong inireport sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang pinaplano mo? Kung alam mo ang plano ko, umalis ka na sa harap at hayaan mo akong gawin ang plano ko. Sabi ni Anton na nagtatagis na rin ang ngipin sa galit. Kayo ang umalis dahil wala akong ibinigay na report. Huwag mo akong pilitin na gawin to, Belle. Dahil kahit mahal kita, hindi ako mangingimi na patayin ka. Pagbabanta ni Anton. Hindi gumalaw si Belle kung nasan siya. Bagkus, inilabas niya ang baril at itinutok kay Anton. Umuwi ka na sa lugar na pinanggalingan mo at hayaan mo si Kan dahil hindi siya masamang tao. Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong pagsisihan ng lahat, Belle. Hindi kita magagawang saktan pero kung ikaw ang magiging hadlang,
Pasensyahan tayo. Umalis na kayo. Magbibilang ako, Bel. At kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko, pagsisisihan mo ang lahat. 1. Pagsisimulan ni Anton sa pagbibilang. 2. Binalaan kita. Naramdaman ni Bel ang malakas na pagpalo sa may likuran niya, kaya siya bumagsak sa malamig na semento. Hindi niya maramdaman ang katawan dahil naparalisado siya panandalian. Pero hindi niya makakalimutan na gumawa nito sa kanya. Nakahanda na ba ang lahat sa pagsugod natin? Tanong pa ni Anton sa lalaki. Oo, sir. Oo, sir. Ang lahat ng nasa mansyon ay wala ng kawala. Dahil sinigurado ko na hindi sila basta-basta makakalabas ng mansyon. Mabuti naman. Anong gagawin natin kay Bel? Alam mo naman na mahalaga yan kay Kan. Mapapatay tayo kapag nalaman niyang nasa atin ang babae. Hindi niya malalaman dahil hindi ko ibibigay sa kanya si Bel. Sabihan mo ang mga kasamahan natin na maghanda sa pagsugod, Roy. Sumunod si Roy sa utos ni Anton. Siya ang tunay na traidor ng grupo. Siya ang pinakabatang pulis na ginawang spy ni Anton upang malaman ang lahat ng gawain ni Kan. Ngayong araw nila ito gustong hulihin o sa madaling salita ay patayin. Hanggang sa mawala ng malay si Bel, hindi na niya nakaya pa. Isa lamang ang nasa isipan ni Bel. Ito ay maging maayos sana ang kalagayan ni Kan. Paikot-ikot si Kan sa loob ng opisina dahil sa aberya na nangyayari ngayon sa loob ng mansyon. Sinugod siya ng mga pulis dahil sa krimen na sinasabi ng mga ito. Hindi maisip ni Kan na si Bella may dahilan kung bakit sila natunton. Boss, wala talaga si Bella sa paligid. Wala ba sa inyo nakakaalam kung nasan siya? Halos ubusin na ni Kan ang mga tauhan niya dahil sa pagiging tanga ng mga ito. Hindi nila namalaya na wala na ang dalaga. At bigla na lamang sumugod ang mga pulis sa mansyon niya. Walang babalik dito hanggat hindi nyo nakikita si Bel. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung hindi nyo siya makita, sisiguraduhin ko na ako mismo maglilibing sa inyo. Galit na hiyaw ni Kan sa mga tauhan niyang tatanga-tanga. Umuwi din ang nagtatagis ang bagang ni Anton dahil wala siyang nagawa. Dahil malakas talaga si Kan. Hindi niya magawang mapabagsak ang lalaki dahil makapangyarihan ito. Subalit hindi pa rin siya talo dahil nasa kanya ang babaeng kinababaliwan nito. Hindi niya isusuko ang babae dahil nauna itong maging kanya. Kahit ikamatay pa niya, hindi niya isusuko si Bel. Nalingat si Bel dahil sa magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang muka. Bumungad sa kanyang muka ni Anton. Mabilis niyang hinampas ang kamay ni Anton na humahaplos sa pisngi niya. Anong ginagawa mo? Mabuti naman at gising ka na. Akala ko, hahayaan mo kong titigan na maganda mong muka. Kumain ka na pala dahil 2 araw kang walang malay. Ilayo mo sa akin yung pagkain na yan. Hindi mo ba gusto ang niluto ko? Pwede kitang ipagluto ng iba pa. Hindi ba gustong gusto mo ang luto ko? Tagal ko na rin hindi napapatikim sa iyo ang luto ko. Nakangiti pa ito. Ilayo mo, sabi sa akin yan. Nawala ang ngiti sa labi ni Anton dahil sa ginawa ng babae. Para siyang namintig ang magkabilang tenga niya at walang pagdadalawang isip na hinapit ang pisngi ni Bel. Pinanlisikan ng mga mata ang babae. Nasasaktan ako. Bitiwan mo ko. Sa tingin mo ba hindi ako nagtitimpi sa'yo? Sa tingin mo ba hindi ako nagagalit ngayon? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo, Anton? Puno ng tapang na sabi ni Bel sa mismong pagmumukha ng binata. Kakainin mo ang gawa ko o papakainin kita ng sapilitan. Mamili ka, Bel. Hindi ako mangingimi na saktan ka, mapasunod ka lang. Lahat na ginawa ko para sa'yo. Sinakripisyo ko tapos ito lang isusukli mo? Hindi ko hiniling ang mga ginawa mo. Ikaw ang may gusto niyan at hindi ako kaya wala kang karapatan magreklamo. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Bel. Papihit pa ka na ng mukha niya dahil sa lakas ng sampal na natamo. Ramdam ni Bel ang hapdi at lasang kalawang na dugo. Naggaling sa basag niyang labi. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Layuan mo ko! Layuan mo ko! Malakas na hiyaw ni Bel. Hindi ka talaga titigil, ha? Bago pa tumama ang kamay ni Anton kay Bel, isang putok ng baril ang tumama sa mga hita niya. Ang malakas na sigaw ni Anton ang maririnig sa loob.
Galit na galit ang mukha ni Kan habang nakatingin sa mukha ni Belle na may pasa. Nagtatagis ang mga ngipin niya nang makita ang kalunos-lunos na mukha ni Belle. Sinaktan ka niya? Tanong ni Kan, pero sa nakakapangambang tono. Anong ginagawa mo dito? Dapat hindi ka na nagpunta dito. Siya may gawa nito, hindi ba? Kumalma ka, Kan. Pagpapakalma ni Belle sa galit na binata. Tinatanong kita. Nag-iwas ng tingin si Belle dahil sa takot na nararamdaman kay Kan. Dinig pa niya ang pagmumura nito at ang sapilitan na pagtayo at paglapit kay Anton. Dinampot niya si Anton gamit ang buhok nito at malakas na sinapak. Sumuka ng dugo si Anton dahil sa pambubugbog ni Kan dito. Alam mo ba na ni minsan ay hindi ko pinadapo ang kamay ko kay Belle. Tapos sasaktan mo lang, hayop ka? Maawa ka. Maawa ka. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko. Mahal ko lang siya. Pagsusumamo ni Anton kay Kan. Mahal mo? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magmahal, hayop ka? Sa akin lang si Belle. Hindi siya magiging sayo. Maawa ka. Naawa ka ba na saktan mo siya, ha? Hayop ka. Papatayin kitang hayop ka. Ipuputok na sana ni Kan ang baril, ngunit mabilis siyang niyakap ni Belle. Minsan ang naging akin si Belle. Ako ang una niyang minahal at hindi ikaw. Buong tapang nasabi ni Anton kay Kan. Kaya mas lalong nagpuyo sa galit ang lalaki. Bakit hindi mo siya tanungin? Ako ang nauna niyang minahal. Una siyang naging akin. Napagsawaan ko na siya. Buong tapang nasigaw ni Anton, kaya nakatanggap siya ng malakas na tadyak at sapak na nagpaluhod sa kanya. Hindi na maramdaman ni Anton ang sariling katawan dahil sa mga bugbog na tinamo niya. Ako naman na magiging huli niya dahil hindi talaga kita bubuhaying hayop ka. Kinasanik ka ng gatilyo ng baril at saka itinutok sa ulo ni Anton. Tumawa pa ng malakas si Anton na para bang hindi natatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng takot na maaari siyang mamatay sa ginagawa niya. Sa takot ni Belle na madumihan ng kamay ni Kan, kahit hirap siya nagawa niyang tumayo upang pigilan ng lalaki. Tama na, please. Tama na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo nang dumihan ng kamay mo sa kanya. Bitiwan mo ako, Belle. Kan, hayaan mo ang batas na magparusa sa kanya. Please. Pero sinaktan ka niya, Belle. Sinaktan ka niya at hindi ko mapapalagpas ang bagay na yon. Pero wala namang magbabago kahit patayin mo siya, Kan. Hindi na mabubura ang nangyari na. Hindi na magbabago. Kaya please hayaan mo na lang ang batas na magparusa sa kanya. Huminga ng sobrang lalim si Kan. Bago nito ibinaba ang baril na nakatutok kay Anton na nanghihina ngayon sa lapag. Niyakap niya si Kan ng sobrang higpit. Kaya ang lahat ng agam-agam ni Belle ay nawala. Pumasok na rin ang iba pang kasama ni Belle sa trabaho at hinuli si Anton. Belle, pwede ka ba naming makausap? Singit ng isa sa mga kaibigan niya. Hindi pa pumayag nung una si Kan, pero tungkol yun sa trabaho niya kaya sumama na rin si Belle. Gusto sana naming humingi ng pasensya sa ginawa ni Anton sa'yo. Sa totoo niyan wala kaming alam sa mga ginagawa niya. Hindi namin alam ang kahiyupang ginawa niya. Ayos lang naman. Hindi ko rin akalain na magagawa niya ang bagay na yan. Salamat kasi inalam niyo ang lahat bago kayo gumawa ng aksyon. Sana lang, huwag niyo nang hayaan na makalabas pa si Anton dahil sa dami ng masamang bagay na ginawa niya. Huwag kang mag-alala, Belle, dahil hindi na magugulo ni Anton ang buhay mo. Ngumiti ang babae bago ito nagpaalam. Lumapit si Kan sa kanya at muli siyang niyakap ng sobrang higpit. Hindi na itinago ni Belle ang tunay na nararamdaman niya para sa lalaki. Sinuklian niya ng mahigpit na yakap ito. Umuwi na tayo. Aniya, kaya naman binuhat siya ni Kan patungong sa sasakyan. Nakangiti at kitang-kita ang saya sa muka. Tumungo na ba tayo sa honeymoon? Loko, manligaw ka muna. Ani Belle na nakangiti na rin. Napailing-iling na lamang ang mga taong nakakakita sa kanila. Makalipas ang 5 taon na pagsasama ni Belle at Kan bilang mag-asawa, humantong pa sila sa puntong tumakas si Belle. Tinakasan niya ito at nagtago sa ibang bansa kasama ang anak nila.
Kaya ang lahat ng pang-aalo sa tuwing galit ito ay ginawa na ni Kan, wag lamang maulit ang nakaraan. Sinasabi ko sa iyo, Kan, kapag hindi mo na disiplina ng maayos yung anak mo, wag ka nang magpapakita sa akin. Ikaw ang nagturo dyan na humawak ng baril. At ngayon ano, kamunti ka na niyang pagbabarili ng mga tauhan mo. Galit na sigaw ni Belle. Baby, hindi ko naman sinasadya nangyari eh. Malay ko ba nagagawin ng hayop na yun ang kalokohan na yun? Ba't ba sa akin ka lang nagagalit? Hindi ba dapat magalit ka sa kanya? Ang unfair mo talaga. Pagmamaktol naman na sabi ni Kan. Sino ba nagturo sa kanya na humawak ng baril? Hindi ba ikaw? Ikaw ang nakita niya na gumagamit ng baril, baby. So ikaw ang nagturo sa kanya. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Belle dahil sa galit sa asawa. Hindi pa nakatulong na buntis na naman siya. Kaya ang init ng ulo niya ay naghalo-halo na. Huwag kang tatabi sa akin mamaya. Magsama kayo ni Veron sa labas. Sabi ni Belle at ang tukoy niya ay aso nilang inaalagaan noon. Baby naman, maawa ka naman sa akin. Hindi mo ba alam na miss na kita? Isang buwan na akong hindi nakakatabi sa'yo. Baby naman. Humabol pa si Kan sa asawa. Habang ang 4 na lalaki ay pinapanood ang dalawa na nakangiwi. Si Azrael, Andrew, Badong at Badang. Dahil ang kilala nilang mainitin ng ulo at mamamatay tao, ay naghahabol sa asawang may toyo. Parang nakita ko na rin si Andrew at si Boss Azrael na naging ganyan sa asawa nila. Singit pa ni Badong. Hindi lang nakita, kundi na-videohan ko pa. Pero natahimik lang sila nang makarinig ng pagkasa ng baril. Sabi ko nga wala akong nakita. Natatakot na bulong ni Badong. Full memory na pala ako. Natatawang saad naman ni Badang. Ayusin mo ang problema mo, Kan. Dahil hindi ka na makakatapak sa silid natin. Muling sigaw ni Belle. Baby naman, huwag mo naman akong parusahan ng ganito. Galit man si Belle, ngunit hindi maitatago ang galak sa mukha niya dahil sa asawa. Simula nang maikasal silang dalawa, wala siyang ibang hangad kundi ang maging masaya. At buo ang pamilya nila, pero higit pa ang binigay sa kanya. Dahil 2 buwan mula ngayon, isisilang na ang bunso nilang anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss and the Sexy Police Officer. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!